Hello mga kaunikos and mga kaunikas, welcome back to another tutorial. So ito po yung continuation ng ating Hebrew Learning 101 and Learning Hebrew Alphabet to be exact or Hebrew Aleph Bet. So pang 10th letter na po tayo, which is Yud. But before we start, if you're interested to learn this ancient language, then you can check my previous tutorials and doon po kayo mag-umpisa sa pinaka first letter ng alphabet nila, which is Aleph. Okay? Now, balik po tayo sa ating topic. So, ang pang 10th letter po ng Hebrew alphabet is Yud. So, this is a special letter kasi po, it stands as letter itself and as a vowel. Okay? So, ganito po yung kanyang printed form and ganito naman po yung kanyang cursive or yung kanyang handwritten. Okay? Now, dito sa ating left side, kung mapapansin nyo, yan po yung special vowel system ng letter na Yud. So, this line po represents the letter Ya. So, this is Ye, Yi, Yo, Yu. So, hindi ko na po i-explain sa inyo kasi na-explain ko na po yan sa ating mga previous vlogs and para hindi naman po ganun kahaba yung ating tutorial for today. Now, kung makikita po nyo sa ating whiteboard, yan po yung mga list of examples na ipapaliwanag ko sa inyo one by one. Now, let's start with the word Yeled. Yeled. Okay? So, Yeled in English is boy or male child. Or in Tagalog, it is batang lalaki. Okay? Now, isusulat po natin siya ng handwritten and ganito po siya. So, yung letter Yud po is maliit lang na line na parang apostrophe. So, ganyan. So, ganyan po natin isusulat ang salitang Yeled. Boy or male child, batang lalaki. Okay? Now, yung next word po natin is the word Yafe. Yafe. So, ito po yung counterpart ng Yafa. So, ulitin ko po sa mga hindi po pamilyar sa Hebrew language. Ang Hebrew language po is a gendered language, which means magkaiba po yung panlalaki and pambabae. So, yung word na Yafe is yung panglalaki kung ang i-describe nyo ay masculine na noun. Okay? So, ulitin ko po, Yafe. Yafe stands as beautiful, pretty, wonderful in English or in Tagalog, maganda. Okay? So, paano naman natin to isusulat ng pakamay? So, ganito po siya. So, ganyan po. Yafe. Beautiful, pretty, wonderful, or maganda. Okay? So, yung ating third example po is Yom. Yom. In English, day. In Tagalog, araw. Okay? So, ganito naman po natin siya isusulat ng pakamay. Yom. Okay? So, ulitin ko po, this is Mem Sufit. Ito yung kanyang printed form and ito yung Mem Sufit na cursive form. So, ito po ay pag-aaralan natin sa mga susunod nating tutorials kapag dumating na tayo doon sa letter na Mem itself. Okay? Now, this is Ya, Da, Im. Ulitin ko po, Ya, Da, Yim. Yadaim. Yadaim in English is hands or in Tagalog, mga kamay. Okay? Kapag po single is yad, kapag po plural, yadaim. Okay? Now, paano natin to isusulat ng pakamay? So, ganito po siya. Yadaim. Hands, mga kamay. Okay? So, yung ating example is, ginagamit po natin dito as a caregiver on a daily basis. So, ito po yung ating example. Kapag gusto nyong tanungin or kayo naman ang gustong tanungin ng inyong alaga or vice versa. Okay? So, ito po siya. A, ze, yom, ha, yom. Okay? So, ulitin ko po.
A, ze, yom, ha, yom. Which means, what day is today? Or in Tagalog, anong araw ngayon? So, ito pong word na eze, literally means which. Pero kapag na-translate po natin yung whole sentence, it stands as what. Okay? So, ulitin ko po, eze, yom, ha, yom. Okay? Eze, yom, ha, yom. What day is today? Anong araw ngayon? So, ito po yung lalagyan natin ng mga nikudot para maging familiarize kayo sa special vowel system ng Hebrew language. Now, dito sa Aleph is maglalagay tayo ng dalawang tuldok, which is tsere. Now, dito sa Zayin, tatlong tuldok, which is segol. Sa taas po ng Vav is isang tuldok, which is cholam. Now, sa baba po ng Hey is patak or line. And then, sa taas po ulit ng Vav is tuldok, which is cholam. Okay? So, ganyan po. Eze, yom, hayom. What day is today? Anong araw ngayon? Siyempre, kapag tinanong kayo, magkakaroon tayo ng kasagutan. And, depende po yun sa araw. Okay? So, ang pinili po nating example is shlishi. Para perfect po sa ating letter for today's tutorial na yud. Kasi sa shlishi, meron po tayong dalawang yud. Dito at saka dito kung mapapansin nyo. Okay? So, ito po yung ating sagot doon sa particular na question na yan. Hayom, yom, shli, shi. So, ulitin ko po. Hayom, yom, shli, shi. Hayom, yom, shli, shi. Today is Tuesday. Ngayon ay Martes. Okay? May nakalimutan po tayong gawin dito sa ating first sentence. So, babalik tayo. Paano natin siya isusulat ng pakamay? Okay? Now, ganito po siya. Natatandaan niyo po ba kung paano isulat ang Aleph? So, parang letter C, curve, and then vertical line. That's right. Eze, yom, so ganyan po siya. Eze, yom, hayom. What day is today? Anong araw ngayon? Okay? Now, itong ating second sentence is lalagyan po natin ng mga nikudot. Lalagay tayo ng patak. Okay? And then sa Vav is dito sa taas ng Vav, cholam. Sa yom is sa taas ng Vav as well, cholam. And this is shva sa baba ng shin, and then chirik sa baba ng lamed. And last but not the least is maglalagay tayo ng chirik as well sa baba ng shin. Okay? So, ganyan na po siya. Hayom, yom, shli, shi. Hayom, yom, shli, shi. So, today is Tuesday, ngayon ay Martes. So, paano natin siya isusulat ng pakamay? So, ganito po siya. Hayom, yom, so, ganyan po. Hayom, yom, shlishi. Today is Tuesday, ngayon ay Martes. So, hanggang dito na lang po mga kaunikos and mga kaunikas itong ating tutorial. I hope kahit papaano mayroon na ulit po kayong natutunan ng mga bagong Hebrew words with the help of this tutorial. And kung meron po kayong mga comments, suggestions, or anything, then please don't hesitate to comment in the comment section down below. And last but not the least is kung meron po kayong mga kakilala na gustong matutunan ang isa sa pinaka-ancient na language na ito, then you can share this video to them
para naman kahit papano ay makapagbigay po tayo sa kanila ng kaunting information about the language itself. And I hope you found it interesting and informative as well. Then please don't forget to like and follow my page, and thank you so much for watching, and I hope makita ko pa kayo next time. Bye-bye!